You just, well, papalapsin mo lang. The problem is you can never be a safe guy to talk to. Alam mo nga, ito ang importante. Nasabi ko na ito sa cabinet meeting. May cabinet meeting kasi kami kagabi. But meron kaming kaibigan sa Davao nakasama namin sa big bike. And this guy is so professional. They have every group that would want to tour the Philippines by big bike. Sumasama talaga ito siya. Mine, I toured the Philippines almost 10 years ago o mas bata pa. And for me, he was really a known person sa bikers world. Bravado ito eh. Makinig kayo ha. Kasi ito is from Davao, but ang ancestry from I think somewhere here, Pampanga. Yung lalaki na COVID, yung biker. So yung the penchant of a person to procrastinate. Procrastinate is putting it off to another day. What should be done today? Ay, bukas na lang. O, maghanap ako ng panahon. Ganon ang nangyari. So he got infected and dinala siya sa hospital. I think as usual, parang nakoma. Ang problema, yung asawa niya, 2 days after, also got the COVID. So, dinala rin sa hospital. Ang asawa niya na huli na infected, died. Siya, doon sa ICU, 1 day after, also died. Yung silang magdalawang asawa, pati both of them did not know of the death of the other. Namatay sila, hindi nila alam. Tinamaan sila ng COVID, medyo may edad na yun si Boy. Tawagin ko lang Boy. Yun ang nangyari. So, na-double whammy. And because I know the family, ay sama talaga ng loob ko. Sabi ko ito. So kayong mga mag-asawa, kayong may mga anak, be careful. If your spouse got it and you do not know, you sleep together and both of you get infected, then that's the end of the story of your life. Ang sama ang ending. Ang akin dyan yung mga bata. Yun ang... Hindi ako nagbibiro. Sabihin ko na lang siguro, total... Alam ninyo, taga Davao to. But he was a popular personality sa biker. His name was Boy Pineda. Biker yan. At yung siya yung nauna, pero ang unang nadala sa ospital, yung asawa. Yung transmission ng... Tapos, namatay yung asawa sa ospital. Siya sa ospital, hindi niya nalaman namatay na yung asawa. So, sinasabi ko ito para rin maraman ng mga bikers ng buong Pilipinas. Kilala ito. And not really a lesson to be, well, lessons in life along the way. So huwag kayong magkumpiyansa. Sinabi ko sa inyo, this is a very lethal thing. Ako nga wala akong masiguro. I can never say that I am safe here.
or I can be safe ever until nabakunahan tayong lahat. And one thing that's really, which is bullshit to me, yung iba kasing virus, once you get it, you acquire an immune. So, hindi na babalik yan. Kaya may smallpox, German pox, yung mga ganon, na tayo tinutukan, ako remember grade 2. Hindi na tayo, pero ito, there is no guarantee that your immune system will still recognize there's something wrong in this, huwag kayong magkumpiyansa. So, follow rules. Secretary Duque will talk about it more. So, I give to you the floor, Secretary Duque. Bilang paghahanda sa ating pong inaasahan search at base sa pag-aaral na ginawa ng PASTER at ating kasalukuyang utilization rate, kinakailangan tumaas ng atin na COVID-19 dedicated beds at mechanical ventilators sa pamumuno ng atin na treatment czar, si Yusek Vega, One Hospital Command Center at Health Facilities ang Infrastructure Development Team. Hihingin natin ang commitment ng mga ospital, lalo na ang mga pribadong ospital, na maglaan po ng sapat na bilang ng kama at mechanical ventilators para po mapaghandaan po natin ng sapat ang posibleng surge in the COVID case load. Gayon din, nananawagan kami sa lokal na pamahalaan na siguraduhin tayo ay magkaroon ng sapat na isolation beds sa ating po mga TTMFs bilang paghahanda sa pagtaas ng mga kaso at close contacts na kinakailangan i-isolate at i-quarantine. Patuloy rin ang ating pakikipag-ugnayan sa mga laboratorio upang masigurado na patuloy ang kanilang operasyon kahit na sa darating na Kapaskuhan. We have already advised them, Mr. President, na kahit na Pasko, tuloy ang processing, ang testing, ang swabbing ng ating pong mga kababayan. In fact, Mr. President, as of December 12, ang ating pong test na ay umabot na sa 6.2 million specimens, or equivalent to about almost 6 million individuals. At ang ating pong positivity rate ay nasa 8.7% cumulative mula sa umpisa, but ang ating pong 7-day moving average testing positivity rate ay asa 5% na po. And this is the benchmark that the WHO has prescribed. At kakasunod na po tayo doon, Mr. President. So sa bandang huli po, Mr. President, these are the reminders and recommendations. Base sa amin iniulat ng national and regional updates, we remind our people of the following. Number 1, ang pagtaas ng mga kaso ang hudyat ng ating inaasahang surge at kinakailangan nito ng agaran aksyon upang maiwasan o mabawasan man lang ang epekto ng surge. Number 2, kinakailangan ng mahigpit na pagsunod sa ating minimum public health standards, kagaya po ng ating paulit-ulit na ipinapaalala, yung physical distancing no less than 1 meter, paggamit ng face shield, face mask, at pag-iwas sa mga matatao and enclosed areas, yung pong mga kulog na mga lugar. Kulang po sa hangin. Kung naka-aircon lang, hindi po tama yun. Kailangan nakabukas ang pintuan, sir, para tuloy ang fresh air at maganda po ang air exchange. At pangatlo po, iwasan ang mga gawain at lugar kung saan karaniwan ang pagtalsik ng laway. Tulad ng mga kantahan, no? Pagsasalo-salo, pagkain ng magkakaharap o yung buffet, no? At hindi paggamit ng face mask, face shield at protective barriers. Ano po? At yung pati pagtorotot ay binagbabawal na rin natin. We discourage, hindi ko pa hula pagbabawal, pero we discourage the use of these trumpets because parang kinakanyon mo yung mga COVID virus. No? At huli na lang po, kinakailangan natin palakasin ang ating public health and healthcare capacity sa lalong madaling panahon. Ginagawa naman po natin na ito at we continue to scale up our capacities both in the public health interventions or measures and also specifically in our hospital care capacity.
So, ito lang po ang ibig ko pong iulat sa inyo, Ginoong Pangulo. At ako po'y nakikiusap, ihahanda lang po namin itong memo for you, Mr. President, na ano po yung mensahe na pwede niyo pong sabihin sa ating pong mga kababayan, dahil kapag kayo po ang nagsasabi, ay talagang nasunod po ang malaking porsyento ng ating pong populasyon. Katulad ng measles, nung kayo po nagsabi na magpabakuna sila sa measles, tumaas po ang ating coverage. Sa polio, ganun din po. So malaking bagay po kung kayo ang nagbibigay ng tagubilin, Mr. President. Maraming salamat po. Let me just add. Ano sinasabi ni Secretary Duque? Ako. Nakaturo ako. Alam mo, ganito yan. Ang batas ginagawa ng Congress ay implement. Sa implementasyon, gagawa ako ng base doon sa batas na the executive department may come up with measures to protect public safety, public health, public order, law and order, public minister and functions, education, gano'n. Ngayon, bakit nanghuli kami? Ito ba'y krimen? Hindi po. It's not a crime if you fail in the protocols. But if you are in public, you get to be, itabi ka, and you are brought to the police station or to the nearest swabbing outfit there. At kung positive ka, pipilitin ka na. So, what is this? Ano ba ito? Parang komunista? No. It is the police power of the state to protect public health, public safety, public interest. Kasi ang tama mo dyan, hindi lang sa iyo. You are the kontrabida. Hindi yung mga tao na nakasalubong mo sa labas. You are the potential carrier of the disease. Yung mga tao, wala yan. Ngayon, mahawa yan kung mayroon ka, itapon mo sa kanya. Yun ang filosofiya niyan. Pero pag ikaw, kung gusto mo maghigop ng hangin dyan sa ilalim ng tulay, bahala ka. Then if you die, bahala ka rin. Dito ang sinasabi namin, pinipilit kayo, hindi itong pangkomunista. Talagang pinapayagan ito ng saligang batas. The Constitution itself provides that the President in implementing the law, ang batas, para iiral nila yung batas, they come up with rules and regulations. So, yung task force, yun yung aking governing body dyan. Sila lahat, sa bakuna and everything. And all the cabinet members contribute to the pandemic fight. Sa airport, kay Artugadi, sa lahat ng mga kabinete, nagko-contribute yan sila. Secretary Roque is, his role is vital, very crucial. Kasi siya ang nagbibigay ng mga payo o anong ang dapat sundin ng mga tao para tayo ay kunting mapayapa at hindi mawalop lahat. Remember that this is first and second and third wave. Yung hindi pa natamaan, mayroon pa yung third. Pabilisan ito sa bakuna. Pagkatapos ni Charlie, ni John Galvez, I will talk about it. Idugdog ko idugtong ko na lang, anak na waiting. Isabit ko na lang yung salita ko every speaker. Kasi may idagdag ako.